Yes. Okay, kamusta kayo mga kababayan? Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Alright. Pagpasensya nyo ng aking boses, medyo paos pero okay lang yan. Kaya pa naman. At kamusta kayong lahat mga kababayan? Okay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Gutom pa ba kayo? Dahil nga sa nangyayari dito sa ating bansa, talaga namang kakaiba ang ating presidente. Biruin nyo naman, alam ko napaklik ka dahil dyan sa thumbnail ko, di ba? Aminin mo, di ba? Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, please subscribe to my channel, sa aking channel itong Paring RJ TV at sa Paring RJ na Facebook page. Tapos meron akong second YouTube channel, yung Paring RJ2. Kasi alam nyo kung bakit, baka mamaya, kasi itong YouTube natin is nakapost. So wala tayong monetization, hindi demonetize, hindi ito kumikita, pansamantala. Ewan ko kung bakit, reuse content daw po. So yun. Kaya ewan ko. So naka-reuse content tayo, wala tayong kita kahit anong pansin niyo walang ads, 'di ba? Kasi nga hindi pasok yung monetization, walang ads, hindi kumikita kahit sa views. Dahil nga daw po reuse content. Teka lang, ayusin ko lang 'to Ba't ganun? Wait lang. Oops. Kaya nyo yan? So yun na nga. Wala talagang kita yung YouTube natin. Kaya please subscribe doon sa aking second channel. Baka mamaya hindi na to hindi ko na to masasabi natin na ano yun? Kasi may after daw ng June, pwede ko daw re-apply. Baka naman hindi natin ma-re-apply, doon na tayo sa kabilang Baka lang naman, pero sana hindi. Diba? YouTube baka naman. So yun, Paring RJ TV2. Ilalagay ko mamaya dyan sa description yung link para makita nyo. Subscribe na kayo. At syempre dito sa ating Paring RJ TV, subscribe nyo na rin para naman, kasi syempre nanonood sa atin ang dami-dami, kahit papaano madami din yan. Tapos yung iba hindi nakasubscribe. Subscribe nyo na. Tapos i-share nyo na rin sa mga tropa natin, di ba? Ayos ba? Yan, kamusta ang mga kababayan natin nasa ibang bansa, mga nasa Japan, Korea, North Korea, South Korea, Dubai, Abu Dhabi, ano pa ba? Malaysia, Myanmar, USA, yan. Ingat po kayong lahat dyan. At sana okay kayo. So ito na nga pag-uusapan natin. Marcos Jr. nilampaso ang mga Duterte. Grabe, no? Tignan mo naman, 42%. Si Pangulong Duterte 17 lang. Si VP Sara 25. Grabe. Ang lakas ni Marcos. Sabi ko sa inyo mag-Marcos kayo malakas talaga yan Si Marcos ang pinakamalupit na matinding presidente sa Pilipinas. Marami siyang nagawa. Mga ganyan yung mga style nung paangit Ganyan yung style nung mga ang tawag dito yung mga tanso vlogger. Sabi ko na sa inyo mag-Marcos kayo Kasi yung bigas, yan yung pinangako niya. Ano kayo mga DDS? Wala pala kayo mga DDS Ewan ko sa inyo, mga ulupong. Wala patay na ito mga ayoko na lang kasi pag pinatulan mo yung mga yan, di ba?
Pag pinatulang mo yan, masasaya pa yan sila. O ano kayo mga DDS? Nagsimula na sa Visayas. Ano nangyari sa 20 pesos na bigas natin ngayon? Tapos isasarado pa yung EDSA. Ang saya-saya. Ay, hindi naman siya isasara. Kumbaga, magkakaroon lang ng coding 24 hours dun sa odd and even numbers. So, ano nyo na lang, i-research nyo na lang. Pero meron silang mga pautot dyan na ililibre daw yung Skyway. Sana talaga ilibre nyo. Para yung mga maaapektuhan, yung mga dumadaan sa EDSA na maaapektuhan, talaga namang kahit papaano may ibang ruta na pupuntahan at libre dapat. Kaya nga nag-EDSA na yung mga yan para makatipid kasi pag nag-Skyway sila, mahal diba bumababa na yung iba sa Magallanes? Okay, anyway, saan nga ba to? Bakit ba nababa yung ano ko? Ba't nababa? Wait lang wait lang. Ba't gumaganon? Wala, hindi kaya nalalaglag. Wait lang mga pare nangyari dito sa aking camera? Yan na. Okay na yan Sana hindi magalaw. Yan, okay na. So, saan nga ba to si Marcos mataas at nilampaso ang mga Duterte? Saan nga ba to? Panoorin natin to mga kababayan at sabay-sabay nating tingnan at palakpakan si Marcos. Ayan ang presidente ko. Talaga namang nilampaso ang mga Duterte. Yan ang presidente ko. Oy, baka may minsan kasi, ewan ko baka mamaya ano tayo dyan mga ulupong na tignan mo na si pareng RJ Marcos din yan. Kunyari lang yan Duterte. Sige na, umpisa na natin to para matapos na kagad. Okay, ito. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang leader ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Okay. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bago... Saan ko nakuha yun? Mamaya makikita natin. Ito, paano muna natin to? Pakita muna natin to mga pare. Kita nyo yan, 2 Duterte tapos 1 Marcos. So, ang mangyayari niyan, kahit na mahati yung boto ng mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay BP Sara Duterte, lamang pa rin. Malayo pa rin dito kay Marcos na mag-isa lang. Di dapat nga kung mahati yung boto ng mga yan, dapat mas maliit yan. Tapos si Marcos ang mas mataas. Hindi Ang nangyari, si Marcos pa rin ang mababa tignan mo naman, 32%. Ay, naku sir. Tapos ayaw pa mag-resign yan Ayaw niya pa mag-resign. Bakit daw? Kasi hindi ko ugali yung tinatakbuhan yung problema. Ulupong, hindi mo tinatakbuhan yung problema. Hindi mo matatakbuhan yung problema mo. Yung problema ng bansa. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit mga pare, mga kababayan, mga banateros? Hindi niya matatakbuhan. Kasi siya ang problema Kaya ka nga pinagre-resign ng mga Pilipino dahil nga ikaw ang problema namin. Ano ka, tulala. Wala kang ginagawa para sa kaginhawaan ng mga Pilipino. Puro ka lang pabida, pasikat ka lang Tapos yung naalala niyo yung pag-resign ng mga gabinete niya, 'di ba? Courtesy resignation daw. Tapos pagdating dun sa economic team, putya yun pa rin.
Yung mga yan ang nagpapahirap sa bansa eh. Economic team nga eh. Dapat yan ang gumawa ng paraan para maging maganda ang ekonomiya. Anong ginawa? Ano nangyari? Bagsak ang ekonomiya. Ang taas ng bilihin. Oh. Okay ba yon? Tapos binalik mo ulit. Abnormal ka talaga eh. Yan na. Alam nyo na. Saan ko nakuha yung kanina? Yung nasa thumbnail natin na si Marcos mataas. Mamaya makikita natin yan. Alam mo kasi hindi alam ni Marcos yung yung mga problema ng bansa. Alam mo, ang pinaka problema talaga natin. Kaya gusto ng taong bayan na mag-resign na o mawala na to si Marcos diyan sa Malacanang. Alam nyo kung bakit? Kasi nga ang mga Pilipino nung panahon ni Pangulong Duterte medyo kahit papano sapat pa yung kinikita nila. Hindi sobra pero sapat pa. Mababa pa yung mga bilihin. Nakaka-survive pa. Pero ngayon sobrang bigat na talaga eh. Kahit mayaman, umaaray na ngayon. Oo. Kahit yung mga may kaya, umaaray na dito sa nangyayari dito sa ating bansa. Partida pa yung nangyari kay Pangulong Duterte, yung hagupit ng tinatawag natin na pandemic, kahit papano yung ekonomiya natin bumagsak talaga. Pero hindi nagutom ang mga Pilipino. Kahit papano si Pangulong Duterte may utak, may diskarte para masuportahan kahit wala tayong trabaho. 'Di ba? Ganun. Tapos yung iba dun mga nasa baba pinagkukurakot pa yung mga ayuda. Doon nagsimula yung ayuda. Kasi nga walang trabaho at bagsak ang ekonomiya ng bansa. Doon ang magandang ayuda. Yung ayuda ngayon wala eh. Ayuda ngayon para bili ang pang legal na pagbili ng boto. Yun. Yun talaga eh. Ano pa ba tayo? Masasabi pa natin na tatanggi pa ba kayo? Yun talaga yun. Parang nga naman sa mga politiko na kasi binoto kami niyan kami niyan tinulungan kami niyan, binigyan kami ayuda niyan. Boto natin yan. Now, nung panahon na ni Pangulong Duterte, pandemic pa noon at umpisa pa lang 2022, pabalik pa lang ang masasabi nating ekonomiya. Pabawi pa lang, pabangon pa lang dahil nga bagsak ang ekonomiya, parang tumataas pa lang noon. Nung umupo si Marcos, ayun na naman, bumagsak. Anak ng putya. Bumabawi pa nga lang tayo dahil nga nangyari yung pandemic. Eto na naman si Marcos. Alam nyo, matatawag natin tong si Marcos BBM virus. Kasi imbis na tumaas ang ekonomiya, lalong bumabagsak eh. 'Di ba? Kaya nga naiisip ko mga kababayan, yung ginawa ni Pastor sa KOJC na food security. Biruin mo, 3 years kahit wala silang trabaho, makakasurvive sila. Kasi bakit? Si Pastor kasi marunong magtanim, marunong impok. Kumbaga, alam ni Pastor kung ano yung mga gagawin. Alam niya yung mas presidente pa si Pastor kaysa sa iyo, Marcos, buwisit ka eh. 'Di ba? Parang mas presidente pa mag-isip si Pastor Kibuloy kaysa dito kay Marcos. Pero iniisip niya yung mga tao niya, iniisip niya yung mga nasasakupan niya na matatawag natin na kahit wala pa man din o kahit hindi pa man din dumadating, advance na siya mag-isip na eto ang mangyayari, eto ang gagawin ko once na mangyari ulit tong pandemic, once na wala kaming makain o once na tumigil ang ekonomiya o bumagsak ang ekonomiya dahil nga mga walang trabaho, makakakain pa rin tayo ng sapat sa loob ng 3 years. Biruin mo naman yun, di ba? Unlike dito kay Marcos, animal. Sa bagay, hindi nga niya naman alam kasi hindi naman niya nagugutom. Yung yung pag-change nga ng tawag dito, pag-change ng ownership ng
mga sasakyan eh. Pirma ng pirma tong tanga na to eh. Oo, di ba? Biruin mo naman. Wala ka namang alam sa... Ewan ko kung sinong naggagawa ng mga batas na yan. Pero dapat hindi mo... Bago mo pirmahan, aralin mo muna kasi ikaw ang huling pipirma dyan eh. Di ba? Isipin mo naman, ang karamihan ng mga tao ngayon is second hand ng motor. Karamihan ng mga Pilipino second hand ng motor. Bakit? Syempre wala naman silang pambili ng brand new. Tapos, yung pagpapalit ng ownership, 21 days pa lang pagkatapos mo mabili ng motor. Sa loob ng 21 days, kailangan mapalitan mo na yun. Hindi mo alam kung gaano kahirap yun. Nagigigil talaga ako dyan. Bakit? Ang hirap nun eh. Ang hirap magpalit ng ownership. Paano ngayon? Sige, sabihin na nating binili mo ng cash yung motor. Okay, binili mo ng cash. Sasakyan. Sabihin na nating sasakyan. Paano naman yung mga financing na hinuhulugan pa? Natural hindi pa ipapangalan sa kanila yun. Bakit? Inuhulugan pa eh. Hindi mo pa pwedeng ipalit yun dahil nga hindi ka pa tapos dun sa binabayaran mo. Sana nag-iisip kasi kayo. Hindi yung pag may naisip kayo, gawin natin to. Sige. Hindi mo na inaaral ng mabuti. Pirma na lang ng pirma, mga animal eh. Mga tarantado talaga tong mga to. Totoo naman, di ba mga pare? Di ba? Paano yung mga financing na second hand yung second hand yung kotse na binili nila, pero financing. So, hinuhulugan pa rin yun. Hindi pa nakapangalan sa'yo yun. Kasi, hinuhulugan mo pa. 3 years, 4 years mo pa bago yan. Paano pala yun? Naisip mo ba yun? Ha? Did you think about that? Marcos? What's wrong with you? English yun So, yun yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi nga, hindi ka naman gutom. Hindi ka naman naghihirap eh. Tsaka sa malamang dyan, puro piyestahan lagi sa Malacanang. Dahil nga, alam mo ba ang problema ng mga Pilipino? Kagutuman talaga. Mga mga Pilipinong nasa laylayan, na matatawag natin na sa laylayan. Kahit magtrabaho sila na magtrabaho, kung walang tulong ng gobyerno o walang suporta ng gobyerno, hindi yung ayuda ang tinatawag natin. Halimbawa, sa mga magsasaka, imbis na suportahan nyo yung tulungan nyo na masasabi natin na para mapaliit yung gastos nila dun sa pagbili ng palay, pataba, di ba? Hindi eh. Ano ginagawa nyo? Bumili kayo ng bigas at ayun ang binibenta nyong 20 pesos. Mga tanga. Ang dami-dami nating matatawag na na biruin mo, isla tayo. Ang dami natin dagat, napapaligiran tayo ng dagat, tapos konti ang ang mahal ng isda. Isa pa, yung mga gulay, di ba? Ang mahal ng gulay. Pati gulay, mahal na. Ang mura, actually mahal na nga rin yung yung noodles. Mahal na rin. Naabutan ko 7. Hindi. 5 piso. Yung noodles na yung Lucky Me Beef. 5 piso naabutan ko yan. Halata tuloy edad ko eh. Bakit? 5 piso na abutan ko yan. Ngayon magkano na? Na yata? 15? Ang mahal na. Wala ka nang mabibili sa sa 100 mo, ubos. Lang. 1 click lang yung 100 mo, ubos na. Ba't mababa tong natin? Camera. Ano nangyayari dito? Wait lang yun nababa siya. Bakit kaya? Isin lang natin Ba't kaya nababa to? Papabili na ng bago.
Eh, okay na siguro yan. Uy, saan pupunta? Yan. Yan, okay? Pasensya na. O, yun nga, yung sinasabi ko, di ba? Ang dami nating lupain dito. Diyan na lang sa may Nueva Ecija, sa may Isabela. Pero bakit bakit ang taas ng bilihin? Bakit ang taas ng presyo ng bigas? Dahil nga, mahal ang benta. Mahal ang bili ng mga magsasaka. Pero tignan mo naman yung mga magsasaka, talagang hirap pa rin. Unlike sa ibang bansa, yung mga magsasaka mayayaman. Di ba? O, alam nyo yan. Alam nyo yan mga tropa natin nasa ibang bansa. Alam nyo yung mga magsasaka dyan. Talagang mapera, mayayaman. Di ba? Kasi may tulong ng gobyerno. Ewan ko ngayon. Wala eh. Ganyan talaga. So ito na yon, trust rating 32 kay Marcos, 50% kay BP Sara at 63% kay Pangulong Duterte. Pero iba naman dating Pangulo na yan pero ang taas pa rin na trust rating. Okay? Nasaan na yun? Midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala. Ayun na nga, ayun na. Eto na yon. 42. Eto yung dito nilampaso ni Marcos ang mga Duterte pagdating doon sa mga walang walang tiwala. Pero mo naman, yung walang tiwala sa'yo, 42%. Ano ka ba naman? Ayaw pa mag-resign yan, ha? Ayaw pa yan. Panis. Sobrang idol ko si Marcos Jr. pagdating sa kakapalan ng muka. Talaga namang hindi mo matatawaran kasi ayaw na sa'yo ng top Pilipino eh. Pinagre-resign ka na nga ng buong mundo eh. Tapos, bakit ko gagawin yun? Ay, hindi ako tumatakbo sa mga problema. Ikaw ang problema, tandaan mo yan. Ikaw ang problema, BBM. Totoo, ikaw ang problema. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam nating lahat na ikaw ang problema. Kahit sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na ikaw ang problema. Pucha, ang kapal ng mukha ko talaga nun. Alam kong ako na yung problema tapos hindi pa ako nagre-resign. Ay, iba ka talaga, sir. Iba ka, palakpakan. Ibang level yung kakapalan ng mukha mo. Parang kasing kapal ng... Diba? Oh. Ang lupit talaga. Biruin mo naman kay President Duterte. Kaya nga nakakapagtaka dito, iisipin nyo mga kababayan, yung trust rating, yung distrust kay Pangulong Duterte kay BP Sara is mababa lang talaga. So, magtataka ka dun talaga sa nangyari sa eleksyon eh. Kasi si Pangulong Duterte talagang malaki ang tiwala ng mga Pilipino sa kanya. So yung in-endorse niya na Duterte, imposibleng hindi talaga makapasok yung mga yun. Kasi may tiwala sa kanya eh. Dito mo malalaman talaga may dayaan dyan sa eleksyon na yan. Ano pa ba? Dito natin nakikita Dyan pa lang, alam mo na may dayaan. Wala nang palipaliwanag. Kung may tiwala ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte, imposibleng hindi makapasok yung Duterte. Yun lang yun. 'Di ba? Imposible, kaya talagang dito natin nakikita na talagang pinapakita dito sa mga survey na to na wala talaga. Wala talaga si Marcos. Na imposible yung mga nangyari nung eleksyon na hindi nakapasok yung mga yung kasama sa Duterte, yung Duterte 7.
'di ba? Sayang eh. Sayang eh. Kaya wala tayong magagawa. Nakaupo na yung pero wag tayong tumigil hangga't dito nawawala si George Garcia dyan. Buisit na yan. Sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided, 27% kay PBBM. O, mataas pa rin. 25% sa kasalukuyang bise at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, agree daw is, ba't kasi meron dito eh? Agree daw is 28%, so mababa. Tapos, I cannot say if agree or disagree, medyo 21% daw. Tapos, yung disagree is 50%. O, di ba? Diyan pa lang dahil dun sa kasablayan ni Marcos at panggugurgur nila kay VP Sara, nakikita natin na marami talagang ayaw sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Kayo lang naman ang may gusto niyan eh. Bakit? Dahil nga ang plano nyo talaga ay durugin ng mga Duterte. Ngayon, ano nagiging problema? Nakikita ng mga Pilipino yung katarantaduhan nyo. O, kaya yan. Wala nang tiwala sa'yo. Diba, ang sabi nga sa, alam ko ang nakapaloob dyan sa impeachment, is pag wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo, kailangan ka nang i-impeach. Ba't hindi ka pa ma-impeach? Marcos. Dapat siyang nai-impeach, di ba? Ano ba ito nangyayari dito sa aking camera? Pasensya na po kayo, ha? Ang gulo-gulo eh. Ba't hindi pa siya nai-impeach? Dapat siya ang ma-impeach dito, hindi si VP Sara. Wala ang kapal na mukha Sabi nga ng mga Pilipino, bumaba ka na dyan. Kailangan namin nung Pangulo na may matikas talaga. Bakit daw siya bababa? Wala talaga. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%, habang diba? 28% naman ang sumasang-ayon. Mga kapatid, Ed Lingaw po. So yan ang ating news ngayon. Yun lang yun. So nakita natin kung paano nilampaso ni Marcos Jr. ang mga Duterte pagdating sa distrust, okay? Hindi dahil hindi dahil nilampaso ni Marcos ang mga Duterte dahil malakas siya, hindi Sa kawalan ng tiwala, doon niya nilampason ang mga Duterte, 'di ba? Partida 'yan, 2 Duterte 'yan, pinasok diyan. Tas ikaw. Pero mo naman kung si Marcos lang at si Pangulong Duterte ang nakalagay diyan, pero mo distrust 'yan, no. Pero Pangulo Duterte 17% tapos 42 si Marcos. Sobrang layo nung kawalan ng tiwala sa iyo. Tapos nabubuisit pa ang mga Pilipino kasi nga 'di ba pa-resign siya ng kung ano-ano. Sabi niya sa mga cabinet member niya, mag-resign na kayo. Courtesy resignation. Okay. Yan. Tapos binalik niya rin. Pinaikot-ikot niya lang yung iba. Hindi man makatarantado nitong tao na to. Kung may ganyang kasanang courtesy resignation, dapat sana hindi mo na pinag-courtesy resignation yung mga yan. Tinanggal mo na lang yung gusto mong tanggalin. O pinag-ikot-ikot mo na lang. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Para nga naman may ingay. O, diba? Kasi nga, nadudurog na sila patungkol dyan sa Comelec. Durog na si si George Garcia So, ang nangyayari niyan, ayun ang pinapalabas niya. Mag-ingay tayo, courtesy resignation, para nga naman. O, diba? Naisip nyo ba yon? Ganun yan ang administrasyon ngayon, mag-i-style yan. Pag meron silang bahong lumabas, magpapalabas sila ng mas malakas na usok para nga naman matabunan yung baho nila.
Ganun lang kasimple, ganun ang ginagawa. Ano natin ngayon, meron tayong issue ngayon patungkol dyan kay Tebes na hinuli nga dyan sa may Timor-Leste, di ba? Nakita nyo yun? Hinihila. Ngayon, ano na naman kayang, siyempre, malamang, sila na naman ang may pakanan yan. Baka lang naman, sila ang may pakanan yan. O, paano na ito? Ngayon, baka gumawa na naman sila ng, kagaya rin ng ginawa kay Pangulong Duterte, di ba? Biglang, dinakip. Ang sabi nga ni Atty. Topacio, wala daw wala daw dokumento. So, medyo mahirap talaga. Ang gobyerno ngayon, pag sila pag gusto nila, gusto talaga nila di ba? Pag gusto namin gawin to, gagawin namin to. Wala na kayong magagawa. Magreklamo na lang kayo dun sa Anyway, mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. At maraming salamat sa pagsama sa akin. Oy, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe Baka makalimutan nyo na naman. Paalala ko lang sa inyo, mag-subscribe kayo sa aking channel, Paring RJ TV, at sa aking Facebook page na Paring RJ. Palakpakan. Once again, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa